Good morning, good morning, good morning. Wala muna tayong bike ride ngayon kasi family getaway muna tayo ngayon mga repa. At ang pupuntahan naman namin ngayon ay ang magandang White Beach ng Puerto Galera sa isla ng Oriental Mindoro. At makakasama namin dito ay ang mga ka-office mate ng wife ko. Full time namin ay 7:30 AM ay dapat nasa Jamliner Terminal na kami sa Buendia. Kaya naman 6:30 AM pa lang ay bumiyahe na agad kami papuntang terminal para doon sumakay papuntang Batangas Pier. Pagdating naman namin ay dumiretso sakay na agad kami sa bus kasi on the way na rin naman yung mga ka-office mate ng wife ko. At ang bayad pala ng bus papuntang Batangas Pier ay 249 pesos. Abot din ng 2 hours ang biyahe namin bago makarating ng Batangas Pier. Kababa namin dito ay maraming nag-aalok ng sakay ng tricycle papuntang Batangas Port. Kung konti lang naman ang dala nyo at kaya nyo naman bitbitin, ay mas maigi pa lakad na lang kasi malapit lang naman ang seaport mula sa babaan ng bus. So ayun nga mga repa, hindi na kami sumakay ng tricycle, naglalakad na lang kami kasi malapit lang naman pagkababa nyo ng bus. Kaya naman lakarin. So, naglalakad na tayo papuntang Batangas Port. At yan, kasama natin mga ka-office mate ng asawa ko kasi sila nag-setup na ito. Buti nga natuloy kasi sa mga ano to sila, mga engineer, mga architect na drawing. Carson, come here. Carson, hindi ka dito. Kaya yan, natuloy na. Papasok na tayo dito sa Batangas Port para kumuha ng ticket. Oh yeah. So, pa na tayo dito. Ganda ng seaport nila dito mga repa. Parang airport. Ganda. Lawak. At organized. So, hanap tayo ng pagbibila ng ticket papuntang Puerto Galera. Pagpasok mo dito sa Batangas Seaport ay makikita mo na agad ang mga nakahilerang ticketing booth mga repa. Mamimili ka na lang kung anong barko ang gusto mong sakyan patawid sa isla. Sa tapat naman ay mga bilihan ng mga pagkain, may mga kapihan, donut at may mga grocery din dito mga repa. Galerian Passcraft pala napili namin sa sakyan patawid. At ang singil naman nila ay 600 pesos para sa adult, 480 pesos naman para sa mga estudyante, 430 pesos sa senior citizen at 300 pesos sa children. Pagkabili namin ng ticket ay kumain muna kami kasi medyo matagal pa ang hihintayin namin bago umalis ang Passcraft na aming sasakyan. So kakain muna kami kasi 1:15 pa yung ano namin, ang sakay sa Passcraft. Ano pa lang oras? 11:10. So matagal-tagal pang ano to. Matagal-tagal pang tambayan to. Baka makaubos pa kami ng ano dito, isang case. So ayan, kain muna kami. Ito pala yung mga kasama namin sa ka-office mate ng asawa ko, tsaka yung mga partners in life nila. Ayan, si Jen, tsaka to si okay lang. Si Miles. Ayan, si Miles. Tapos si Tita Mia. Ay, Paul. Ito, tsaka syempre yung wife ko. So yun, kain muna kami. 12:45 PM ay pumunta na kami sa boarding gate number 3 kasi 1:15 naman ang alis ng Passcraft. Meron palang babayaran na 30 pesos para sa terminal fee mga repa. At pagkabayad namin ay dumiretso na agad kami para sumakay at saktong 1:15 umandar na ang Passcraft. Inabot din ng 1 oras ang biyahe namin mula sa Batangas Port patawid sa port ng Puerto Galera. At pagdating nyo dito sa port ay may babayaran kayong 120 pesos para naman sa environmental fee. Sa port ay sumakay naman kami ng tricycle papunta naman sa hotel na aming tutuluyan at umabot din ng mga 30 minutes ang biyahe namin papunta sa hotel. Ship Maria Hotel pala ang aming tutuluyan at meron itong 4 beds at saktong-sakto sa aming lahat para sa 7 packs. Bali 7,700 ang aming binayaran para sa 3 days 2 nights stay namin sa hotel.
At pagdating naman namin ay nagpahinga muna kami kasi medyo nakakapagod ang biyahe at medyo tirik pa ang sikat ng araw para mag-beach. Alas 4 ng hapon lubos kami ng anak ko para pumunta sa beach kasi gustong gusto na ng anak ko maligo. At mula dito sa hotel ay 5 minutes lang ng lakaran ay mararating na namin ang White Beach. Kami pala ditong mga hotel na madadaanan papunta sa White Beach. Siguro mamimili ka na lang kung ano magugustuhan yung hotel, kung budget hotel ba o medyo expensive. Marami rin dito mga nagtitinda ng mga souvenir item tulad ng damit, sombrero at mga pan-display. Pagdating namin na hindi naman gaano karaming naliligo kaya konting pahinga lang naligo na rin kami at tumambay sa nakaka-relax na view sa paligid ng beach. Kaya mga repa, time check 5:30 PM na ng hapon. So dumadami na yung tao. Madaming tao sa hapon kaysa kanina. So, kanina nakaligo na kami ng anak ko. Tapos sumunod na yung ang asawa ko at yung mga office mate niya. At yan, maliligo na rin sila. Tapos namin masulit yung hapon ay bumalik na kami sa hotel kasi medyo nagutom na kami mga repa. Pangalawang araw namin dito sa Puerto Galera at nag-avail naman kami ng tour package para ma-explore naman namin ang ibang magagandang spot dito. Kasama sa tour package ay ang snorkeling, island hopping at underwater cave. Pero hindi na namin napuntahan yung underwater cave kasi maalo na daw sabi ng bangkero. At pupuntahan din namin ang Tamaraw Falls mga repa. Bali 6,000 pesos ang binayaran namin para sa 7 packs kasama na ang service na tricycle na maghahatid at magsusundo sa amin at kasama na rin ang bangka na sasakyan namin para sa snorkeling at island hopping. Ng 15 minutes ang biyahe namin ng tricycle papunta sa registration site para sa water activity. Pagkatapos namin mag-register ay suot na kami ng life vest at oras na para sa adventure mga repa. Let's go! Itong aming first stop, island hopping. Tingin, ganda ng place na yun. Hindi naman tubig. May mga spot na maganda rin. So picture muna. Yan, picture muna mga repa. Tapos pagkatapos doon na ito, mag-snorkeling naman kami. Ulitin lang namin ang spot na to.
Pagkatapos namin masulit ang island hopping at snorkeling, hinatid naman kami sa Meli Bay para makita ang replika ng Spanish Galleon na isa ring tourist spot dito. Katapos namin maikot at makapagpa-picture sa Galleon, hinatid naman kami papunta sa Tamaraw Falls. Aabutin din ng mga 30 minutes ang biyahe ng tricycle mula sa Meli Bay papunta sa falls. Habang nakasakay kami, makikita dito ang mga nakaka-relax na overlooking view mga repa. Pagdating namin sa falls ay bumaba agad kami para makita at makapagpa-picture sa napakataas at napakagandang Tamaraw Falls. Pero bawal pala lumapit at maligo sa falls kasi daw may mga nahuhulog na mga bato galing sa taas. Time check. 35 PM. Dito naman kami sa Tamaraw Falls. Oo, ayan. Oo, good. Ayan o, Tamaraw Falls. Tapos mamaya, nagpaluto kami ng pagkain. Dito na kami maglalan. Isim naman kami dito sa baba. So, ayusin lang namin yung bayad sa pagkain. Ay, sa pagpaluto. So, yun, mamaya bababa kami mga repa. Pagkatapos ng dagat, ayan naman. Waterfalls naman. At pagkatapos namin masulit ang Tamaraw Falls ay hinatid naman kami sa Virgin Beach para maligo ulit sa dagat. Dito ay mas kalmado ang dagat at hindi malalim at konti lang din ang naliligo. Need lang din mag-ingat pababa kasi medyo matarik ang bato na dadaanan pababa. At ito na ang huli naming pupuntahan para sa tour na to kaya sinulit na namin ang ligo at pagtambay dito sa Virgin Beach. Mas na-enjoy namin ang ligo dito kasi hindi maalon, malinis at malinaw din ang tubig dagat mga repa. Nakaka-relax yung dagat.
Good morning, good morning, good morning. So ito na yung aming last day dito sa Puerto Galera. So ayan, hanggang alas 11 na lang kami rito kasi 2 o'clock yung ano namin pabalik naman. So susulitin na namin dito yung oras namin ngayon mga repa. So konting ligo, tapos maya siguro mga alas 10 back up na kami. So ayan, konti lang ang tao. Woo! Huling ligo namin dito, huling araw namin dito sa Puerto Galera, Getaway mga repa. So ayan, medyo mahalan yung dagat. So woohoo! Let's go!